Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 30 ng Omniscient Reader's Viewpoint, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Pagkawala ng Dokaibi, agad na gumuho ang marupok na kaayusan sa platform ng Line 3. Sa loob lamang ng ilang sandali, napuno ito ng kaguluhan, maraming tao ang patay o naghihinalo, may mga sigaw ng takot at sakit na umaalingaw sa buong lugar, at ang sahig ay nabahiran ng dugo. Sa gitna ng lahat, iisa na lamang ang natitirang silid, isang green zone na nagsisilbing tanging kanlungan sa gitna ng nagiging malupit na mundo. Dahil walang malakas na tao na kayang magkontrol ng sitwasyon, ang mahihina ay napilitang maglaban-laban. Wala nang pag-aatubili, tanging pagnanais na mabuhay ang nangingibabaw. Ang mga taong dati hindi magkakilala ay biglang nagpatayan, sumisigaw ng mamatay ka. Mamatay ka! Habang nag-aagawan sa natitirang pagkakataon. Kasabay nito, malamig na inanunsyo ng sistema na 30 minuto na lamang bago magsimula ang ikatlong senaryo. Sa gitna ng kaguluhang iyon, kakaiba ang aking ginawa, umupo ako at tahimik na binasa ang Ways of Survival. Habang nagkakapatayan ang mga tao sa paligid ko, patuloy kong sinusundan ang bawat linya ng teksto. Kung tama ang aking iniisip, ang lahat ng nangyayari ay bahagi ng isang daloy na alam ko na. Kahit isang salita ay hindi maaaring palampasin kung nais kong mabuhay. Biglang sumingit ang boses ni Bihyong, puno ng pagtataka at pagkainis, kasunod ang mga mensahe mula sa mga constellation na tila nakatuon ang pansin sa akin. Ang Prisoner of the Golden Headband ay nagtatanong kung ano ang ginagawa ko. Dahil sa gulat, agad kong pinatay ang aking smartphone. Doon ko napagtanto ang isang bagay na hindi ko agad napansin, bakit hindi tumutugon ang mga constellation sa binabasa ko. Sa orihinal na kwento, mabilis nilang napapansin ang anumang bagay na sumisira sa patas na daloy, gaya ng regression ni Yoo Jong-hyuk. Kaya bakit ngayon ay tahimik sila? Nang muli kong buksan ang aking telepono, doon ko nakuha ang sagot. Wala na ang nobelang binabasa ko. Sa halip, isang blankong notepad ang nasa screen. Nang ipakita ko ito kay Bihyong, kinumpirma niyang iyon lang din ang nakikita niya. Bigla akong kinilabutan. Hindi nababasa ng Dokaibi ang teksto. Kung ang mismong mga tagapangasiwa ng sistema ay hindi ito nakikita, ganoon din ang mga constellation. Ibig sabihin, ang kaalamang hawak ko ay nasa labas ng kanilang kaalaman. Kung ganoon, anong klaseng nilalang ang nagbigay nito sa akin? Naputol ang aking pag-isip nang marinig ang huling sigaw. Tapos na ang labanan para sa silid. May nagwagi na. Isang batang lalaki ang nakatayo sa loob ng green zone, nanginginig habang nakatutok ang kutsilyo sa akin. Siya ang batang gumabay sa amin kanina, kahit hindi ko pa rin alam ang pangalan niya. Pinakalma ko siya at sinabing wala akong balak agawin ang kanyang silid, ngunit bago pa man magpatuloy ang usapan, dumating si Lee Ji-hye. Paikot-ikot niyang pinapaikot ang kanyang asul na espada, puno ng kumpiyansa. Agad niyang idineklara na walang sinumang lalapit sa kanyang teritoryo. Sa lakas niya, halos walang makakapantay maliban kina Yoo Jong-hyuk o sa mga miyembro ng Landlord Alliance. Hindi nagtagal, lumitaw si Yoo Jong-hyuk. Sa isang utos lang, pinabalik niya si Lee Ji-hye sa kanyang silid. Sumunod ito ng walang pagtutol. Pagkatapos, tumingin siya sa akin at diretsahang nagtanong kung balak kong labanan ang mga halimaw. Sinabi niyang mamamatay ako, pati na rin ang aking mga kasama. Sumagot lamang ako ng walang kasiguraduhan. Saglit siyang tumingin sa akin, na may bahid ng hindi maipaliwanag na emosyon, bago tuluyang umalis. Habang bumababa ang oras sa 20 minuto, isa-isang bumalik ang aking mga kasama. Kita agad sa kanilang mukha ang resulta, wala silang nakuha na silid. Kinumpirma ito ni Yoo Sang-a, habang si Jung Hee-won ay galit na nagreklamo sa sobrang taas ng bayad na hinihingi ng mga may-ari ng silid. Natural lang iyon, alam ng mga may kontrol na mamamatay ang iba kung wala silang matutuluyan, kaya sinamantala nila ang sitwasyon. Matapos kong sabihin na wala rin akong nakuha, inilahad ko na may dalawa akong paraan. Ang una ay simple at halos siguradong magliligtas sa amin. Ang pangalawa ay napakahirap at may posibilidad na may mamatay sa amin.
Agad na pinili ng karamihan ang mas ligtas na opsyon. Ngunit nag-alinlangan si Yosang-a at humiling na marinig muna ang dalawa. Kaya dinala ko sila sa itaas at itinuro ang isang grupo ng 5 tao na may hawak ng isang green zone. Mahihina sila kumpara sa amin. Kung magsasama-sama kami, madali namin silang mapapatay at maagaw ang kanilang silid. Si Lee Gilyaong ang unang pumayag, ngunit agad itong tinutulan ni Jung Hyewon. Inamin niyang nakapatay na siya noon at hindi niya pinagsisihan iyon, ngunit ayaw niyang magpatuloy sa ganoong landas. Ayaw niyang maging halimaw. Si Yosang-a ay hindi rin komportable sa ideya. Nakita ko na ang kailangan kong makita. Pinili ko ang ikalawang paraan, ang mas mahirap. Sa totoo lang, iyon na talaga ang plano ko mula sa simula. Madali ang pumatay, pero hindi iyon ang tamang landas. Kailangan kong malaman kung anong klaseng mga tao ang kasama ko, binalaan ko sila na ang paraang ito ay nangangailangan ng lubos na pagtitiwala. Kapag may isa mang mag-alinlangan, mamamatay kaming lahat. Sa kabila nito, pumayag sila. Sa huling 5 minuto, dinala ko sila sa madilim na lagusan papuntang Yuljiro Ikatlo. Doon, nakita namin ang pulang zone kung saan lalabas ang mga halimaw. Sa halip na umiwas o lumaban, inutusan ko silang tumakbo diretsyo patungo sa mga halimaw at tumingin sa kaliwang pader bago sila maabot. Nang magsimula ang senaryo, bumuhos ang mga halimaw, mga ground rat at ang mas mapanganib na growl. Sa dami nila, malinaw na imposible silang labanan. Ngunit sumunod ang aking mga kasama. Sa huling sandali, napansin ni Yosang-a ang kumikislap na birding tile sa pader. Nang hawakan niya ito, nag-activate ang isang hidden green zone. Sinundan siya ni Jung Hyewon at sa tulong nila, nakarating din si Lee Hyun-sung. Ligtas na sila. Ito ang lihim na natutunan ko mula sa Ways of Survival, mga nakatagong green zone na lumalabas lamang kapag nagsimula na ang senaryo. Ngunit naiwan ako sa labas, tumatakbo kasama si Lee Gilyaong habang hinahabol ng mga halimaw. Lalong lumala ang sitwasyon nang magdagdag ng penalty ang Dokaibi na nagtanggal ng ilang green zones. Agad na namatay ang batang lalaki nang mawala ang proteksyon niya, napunit ang kanyang katawan sa loob lamang ng ilang segundo. Ginamit ko ang pagkakataon upang makalayo, pinapatay ang mga halimaw gamit ang Unbroken Faith, ngunit hindi sila nauubos. Sa gitna ng laban, sinabi ni Lee Gilyaong na iwan ko na lang siya. Hindi niya maintindihan kung bakit ko sila tinutulungan kung mas madali namang mabuhay mag-isa. Saglit akong sumang-ayon, mas madali nga. Ngunit sinabi ko rin na may nabasa akong kwento na ganoon ang naging landas, at nauwi iyon sa pagkasira, hindi ako bayani. Hindi ako tagapagligtas. Pero ayokong maulit ang ganoong wakas, muli ko siyang binuhat sa aking likod at sinabi, kumapit ka ng mahigpit. Ano man ang mangyari, hindi ko siya hahayaang mamatay, hindi ngayon, at diyan nagtatapos ang Kabanata 30 ng Omniscient Reader's Viewpoint. Gusto niyo ba ng Chapter 31? Mag-comment na sa baba mga ka-TV. Hanggang sa susunod, paalam!